Ito na yung throttle body natin. Ibabalik na natin yung butterfly niya dito sa TPS. Ayan. Ibabalik natin. Ito naman ngayon yun yung kabitan ng butterfly niya. Maglalagay kayo ng konting grasa lang dito, manipis lang sa bawat dulo niya. May dalawang o-ring yan. Tigda-dalawang o-ring lang siya. No? Isa, dalawa, isa, dalawa. Kaya manipis lang na grasa para mag-play lang siya ng maayos at hindi masira yung o-ring niya. Yan. Kasama sa binipor blasting natin to kaya puti na siya. Tapos sasaksak siya ngayon dito. Ito yung magiging stopper niya. Pinakasagad niya sa throttle mo. Ang 70 lang to, 70% lang to. Pinakasagad niya. Kung di nakalibrate yung throttle niya. Ito yung pinaka full open throttle niya is nasa 70 plus 7, 74, minsan 80. Yun lang range ng pinaka throttle opening niya. Ito naman yung magiging stopper niya, 0.0 naman to. Kapag nag-adjust ka at i-standard mo siya sa calibration gamit yung diagnostic tools, 0.0. Yan pa ganun niya. Yung pagkabit niyan. Stopper to pag nag-open throttle ka, ito naman yung stopper mo sa pinaka 0.0 TPS mo. Ito. Kaya mag-adjust kayo dito, nasa sa inyo lang pag emergency lang. Pero pag standard, 0.0 kayo dito. Kaya huwag nyo nang gagalawin to at maselan mag-adjust dyan. Ito naman tayo. Yung parang plastic na washer to, stopper niya. Tapos yung circlip niya. Mayroon siyang slot to. Meron siyang slot ng circlip niya. Tapos yung washer niya na plastic, yan yung magiging protection niya pag paikot-ikutin mo siya ganyan. Hindi pa natin nilagay yung butterfly natin, kaya ilagay natin yung butterfly natin sa close. Yan yung close ng butterfly natin. Yan yung close ng butterfly. Kung mapapansin mo sa butterfly natin, mayroon tayong number dito, 32. Yan yung nakaharap, yung number na yan, dito sa kabila walang number. Dito yan, nakaharap yung 32 na yan, dito sa pagkabit naman ng spring, iunahin nyo to. Ayan. Kung may makita kayong ganito, dalawa to, isang mahaba at isang maliit. Yung mahaba ang unahin nyo dito sa butterfly. Yan yung unahin nyo, yan yung ikaklamp nyo ngayon dito. Ayan. No. Ikaklamp nyo siya ngayon dito bago nyo siya ipasok ngayon dito. Tapos ito namang dulo ng spring niya, ito nakaklamp siya dito. Yan, nakaklamp siya dapat dito. Ito nakaklamp siya dapat dito sa pagbalik ng spring. Ayan, ganyan siya. Ayan. Ayan, dito na. Kaklamp mo siya dito yung maliit. Yung malaki naman dito nakaklamp. No? Tapos, ano yun nyo? Ihatakin nyo siya. Yan, ganyan hatakin nyo. Tapos idiin nyo siya. Yan. Yun na yung pinaka-engage natin. Yan na yun. Kaya, yan yung pinaka-pagkabit ng spring. No? Ito yun. Ulitin natin. Yan. Yan, kakabit nyo muna yung spring dito. Yan, kakabit nyo muna yung spring dito sa dulo. Yan, kakabit nyo muna yung spring dito sa dulo niya, yung malaki.
Yan, dapat ang pasok niya dito. Hindi yung maliit na ipapasok niya. Ito malaki. Tapos, pasok yung ganyan. Tapos ito naman, papasok nyo rin dito. May grasa na to, manipis lang na grasa. Tapos, i-engage siya ngayon dito. Dito sa maliit na to, ito. Ilalak nyo siya ngayon dito. Yan. Pagkalak ngayon sa kanya, hatakin siya ngayon pabaliktad. Yan. Hatakin nyo siya pa gano'n. I-drain nyo siya. Yan na yung pinaka natin. Tapos, lumabas na yung slot nyo dito. Yung slot ng spring niya, ng circlip niya, anahin nyo muna yung washer. Yung washer natin. Anahin nyo muna to. Dito. Saka ngayon yung circlip. Doon mo itapat siya sa washer, sa slot niya. Naka-engage na siya. Ayan, naka-engage na siya sa slot niya. Ayan, naka-engage na siya sa slot niya. Dito pa yung plastic washer niya para maiwasan yung dito penetrate na metal to metal. Kaya yung slot niya, pasok na yung circlip natin. Kaya ayan. Ay pinaka-position niya. Tapos lalagay nyo na ngayon yung butterfly natin, yung number nandun sa likuran. Yan, nakaharap dito sa air filter natin ng number na nakatayo naman siya. Yan, nakatayo yung number niya. Nakatayo, di pa di baliktaran kasi meron tayong 00 na timing nito. Ipapasok mo siya doon sa pinakagitna ng TPS niya, slot ng butterfly. Kakapayin pa natin siya. Tulad niya, hindi magsasarado. Kaya kakapayin mo pa siya yan, para magsarado siya. Kasi kung mapapansin mo, 0-0 talaga siya, yung circle niya. 0-0 talaga siya. Kaya ang screw, dito tayo mag-screw. Yan. Ito yung screw natin, dito tayo mag-screw. Dapat smooth lang. May grasa na yung natin screw. Huwag nyo na siyang ilock ng todo para timing ang pressure niya sa dalawa. Hindi siya tabingi. Kaya yan, may grasa na to para lang sa anti-corrosion kasi nung tinanggal ko to, grabing kalawang. Pag masikip, hindi ka naka-align nun, kaya huwag nyo pilitin. Dapat smooth lang siya hanggang pinakamababa. Saka tayo ngayon mag-higpit ngayon. Pag napansin mo na pantay na siya, ipitan na natin siya dandahan, sabay-sabay, para hindi nakatabingi yung butterfly natin. Tandaan yung tip natin, may grasa para hindi siya magkakaroon ng corrosion at hindi siya mahirap tanggalin pag nag-maintain tayo. Yan na yung pinakano niya. Yan na yung butterfly natin. Pagkabit ng spring tsaka sa butterfly. Sa atin ngayon kakabit ngayon itong may nabibili naman ito, may nabibili na itong gasket na to, kailang ito buo pa siya, kaya pwede pa ating gamitin pa, matambok pa siya eh. Pero pag wala na siyang tambok at flat na siya, kailangan natin bumili na panibagong
o-ring ng throttle body. Kaya siya okay pa naman, kaya lalagay natin to. Special ano to, special bolt tayo. Kung mapansin niyo, special to. May grasa na rin. Special yung tools na gagamitin natin ngayon. Kaya kailangan tanggalin nyo rin talaga ang butterfly. Hindi pwedeng hindi tatanggalin pag matagal na masyado yung motor. Kasi nagkakaroon na ng corrosion. Tapos hindi na siya bumabalik ng maayos. Nag-stack up na siya kapag masyadong matagal na. Kaya tulad nito, bagong linis to, bagong lubricate yun. Yung butterfly natin, mapapansin mo, napaka-smooth na niya. Napaka-smooth niya at pinong-pino yung birit niya. Ayan, may grasa na to. Kaya tulad sa ginawa natin kanina, huwag nyo na higpitan ng todo. Kailangan balanse pa rin siya pag hinigpitan natin siya. Dito kapag bagong linis to, hindi na kailangan kapitan ng gasket maker itong kalagitnaan ng throttle body natin tsaka yung manifold. Hindi na siya kailangan kapitan ng gasket maker. No, yung o-ring niya na pang throttle, pang manifold tsaka throttle body, the best na. Ito na yung tools natin Ito yung special tools natin. Kaya kailangan nyo mag-provide na ganitong klaseng special tools para sa mga ganito lahat ng Honda. Ganito lahat ng Honda, yung ano niya, yung bolt niya dito sa throttle body at sa manifold. Lahat ng Honda ganito ang bolt niya, pati sa Yamaha special siya, pati dun sa caliper ng Yamaha. Kaya ganun pa rin, huwag kayo magigpit ng isa lang, dapat sabay-sabay mo siyang higpitan para hindi nakakangato sa kabila nakahigpit, tapos dito naman nakanganga. Kaya sabay-sabay dapat siya. Huwag naman yung todong higpit tamang higpit lang na mawalan ka ng hindi lang makasingaw. Itong part na to dito, itong part na to, kapag may singaw itong kalagitnaan nilang dalawa, hindi mapapanda natin yung motor. Magkakaroon tayo ng loose compression doon, hindi siya andar. Kaya kung makikita mo, malambot na siya. Yan. Malambot na siya kaysa dun sa bago natin nilinis. Tapos dito ikakabit ngayon yung TPS, at dito naman ngayon yung IEC. Kaya TPS, IEC. Kaya FI, dito yung FI natin. Kaya ito yung buong kabuuan ng throttle body manifold natin. Honda Click 150. Yan siya.